morning po sa ating lahat. Good morning! Good morning po sa ating lahat. Yan, full of energy for the Lord. Sige po, inaanayahan ko po ang bawat isa to stand up and mag-gather po tayo ng small group at tayo po ay sabay-sabay manalangin. God bless everyone.
everything should be about Jesus. Not of us, not about us, but everything is all for Him alone. So church, I pray that all the more as we walk sa Panginoon, we're chasing Him more each day. We're seeking more of who He is sa ating buhay. And here we are right now, not just offering worship to the Lord, but desiring an encounter again with Him. Who wants an encounter again with the Lord? Amen. Who wants that each day of our lives, nararanasan natin ang presensya ng Panginoon? Amen. Amen. Because without His presence, without His guidance, I don't know where we will be. And so, Lord, we are crying out for more of You. And we have been reminded in Your word that it says here, "My child, listen to what I say and treasure my commands. Tune your ears to wisdom and concentrate on understanding. Cry out for insight and ask for understanding. Search for them." Church, search for them as you would for silver. Seek them like hidden treasures. And then you will understand what it means to fear the Lord, and you will gain knowledge of God. And the knowledge of God that we want is that we will be able to recognize Him more in our lives. That He is our Lord, that He controls everything, that He provides for everything, and that He makes a way for everything. But before we attain that, we have to search for Him with all our hearts. So Lord, here we are, walking again, stepping forward again to receive more of You. Be in the midst. How I live for the moment where I'm still in Your presence, where all the noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. I can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of You. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within Your Lift up your love. voices. Be undone by who You are. My desire is to know
up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. Open it up for the Lord. Allow the Lord to just enter your heart. Allow the Lord to take control over your life. Jesus, have your way. Have your way. Jesus, have your way in me now. I open up my heart to you. I open up my heart to you now.
presence is heaven to us, Lord. Nothing else and no one else, Lord God, ang hahanap-hanapin namin, Lord. For we are satisfied, we are complete, we are contented. Your presence, God, is more than enough for us, Lord God. And Lord God, we cry out thanksgiving to you daily. We cry out praises to you daily, Lord God. And we pray, the Lord, that we will recognize you more kung sino ka sa aming buhay, Lord God. How powerful you are, how high you are, Lord God, how holy you are. And we will choose, Lord, to dwell in you forever and ever, Lord. Lord, we love you and we will continually give you thanks, Lord God, all together as one, Lord. In Jesus' name we pray, and everybody will say, Amen and amen. God bless everyone, and you may now be seated. Magandang umaga, COG Moose! Whew! Morning, good morning. Today, hindi po ako ang magpipreach. Ako po ay mag-a-announce lang. I come as a representative po ng Youth Empowered and Young Adults. Or meron po kasi tayong gaganapin na important event ngayong taon na collaboration ng tinatawag nating YE and YA o YEA. Sabihin nga po natin YEA. YEA. Ngayon, ang magkakaroon po tayo, sabihin nyo nga po, ano? Ano, yan. Magkakaroon po tayo ng, ang tawag dito, Youth and Young Adult Camp. Or, ang title po ay Residence. Yan. Napakaganda po ng title na napili ngayon. Kasi yung tagline po nila is, Chosen Ambassador in His Residence. So we want the youth, we want the young adults to realize na we, as the young people, we are chosen ambassadors sa residence ng Panginoon. And so, kailan po ito mangyayari? Sabihin nyo nga po, kailan? December 18 to 20, 2025. Kailan po ulit? Alright. Ngayon naman po, saan? Sabihin niyo po saan? Ito po ay mangyayari sa Jabez Campsite sa Amadeo, Cavite. Malapit lang po sa atin. So, if you want your children, if you want your teens to be part of this camp at mas makilala pa ang Panginoon, mas ma-realize pa kung ano nga ba yung identity natin sa Panginoon, I encourage you all po to join. Paano po ba mag-join? Meron po tayong booth dyan sa labas later that you can come, you can ask questions. At required po tayo na magkaroon ng down payment na 500 para po sa mga youth and 700 para po sa young adults, para po makapag-register tayo. And so, again, I encourage po your children, your teens to be part of this kasi isang magandang experience po ito. Akin din po ilang beses na rin po ako naging part ng mga youth camp, ng mga young adults camp. And sobrang life-changing. Sobrang laking impact po niya sa buhay ng isang kabataan. At pag-uwi pa lang, kitang-kita mo, nag-aapoy. Pag-uwi pa lang, kitang-kita mo, biglang malambing na, nagbago na yung ugali, hindi na laging nagkukulong sa kwarto, naghuhugas na ng pinggan. So, ayun po, again, I encourage you po to invite yung mga kakilala nyo po, yung mga anak nyo po, to be part of this. So, ayun lamang po, ang registration po pala natin is hanggang September 28, 2025 lang. So,
kung gusto na po, ngayon na po, mag-register na po kayo para hindi natin ma-miss itong napakagandang event po na ito. And yun lang po. God bless you all. See you sa youth camp and yung adults camp. Ayan, good morning po sa ating lahat. Isa pa po, good morning. Ayan. So it's first Sunday na naman po ng buwan, and as we always do, every first Sunday is to the communion, no? And gusto ko lang pong i-emphasize why we are doing this. No, it's not because nakasanayan, it's not because tradition. It's an opportunity. It's a chance for each and every one of us to really check our hearts. No? Nasaan po ang puso natin sa Lord? Ayan. Kaya ko po tinatanong is because marami pong pagkakataon, minsan sa maliliit na bagay, hindi na natin napapansin. Minsan, pinapabayaan na lang natin. Kasi maliit lang naman na bagay yun eh. Okay na yun. But the Lord would really want everything in our life. Amen. And dun po sa part na yon, kailangan po nating i-check, kailangan po nating suriin, kailangan po nating i-desire, maging karapat-dapat po sa kanyang kaharian, sa kanyang pong presensya. That's why we are doing this communion. So gusto ko lang pong basahin yung 1 Corinthians 11:27 to 29. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Each one must examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body eats and drinks judgment on himself. So as our worship team sings, samantalahin po natin yung pagkakataon to really commune with the Lord at ipacheck po natin, Lord, nasaan na ba ang puso ko ngayon? Lord, ako ba ay lumalakad pa rin sa kalooban mo? Ako ba ay nagsurrender na ng buhay ko sa iyo? Ginagawa ko ba to para sa iyo, Lord? Or ginagawa ko lang to dahil napilitan ako? So, take this opportunity po. Take this chance so we'll be able to have our hearts checked by the Lord. Sige po, let's sing. God so loved the world that He gave His only Son, knowing on a cross He'd give His life. He gave up His crown and traded it for thorns, pouring out a perfect sacrifice. Knowing on a cross it saved my life. What can wash away my sin? What can make me whole again? Nothing but the blood. Nothing but the blood. What can bring me back to life? Turn my crimson stains to white. Nothing but the blood. Nothing but the blood. What can wash away my sin? What can make me whole again? Nothing but the blood. Nothing but the blood. What can bring me back again and turn my crimson stains to white? Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus Christ. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay.
In the same way, after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." Sabay-sabay po natin inumin. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. What can wash away my sin? What can make me whole again? Nothing but the blood. Nothing but the blood. What can bring me back to life and turn my crimson stains to white? Nothing but the blood. Nothing but the blood. What can wash away my sin? What can make me whole again? Nothing but the blood. Nothing but the blood. What can bring me back to life and turn my crimson stains to white? Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus Christ. Father in heaven, we thank you for the opportunity, for the chance. So, mailapit po namin, Panginoon, ang mga puso namin sa inyo. And Lord, we're not doing this, Panginoon, dahil kailangan, but we want to remember and we want to proclaim, Father, your death as you saved us, Lord God, as you died on the cross for our sins. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon, salamat sa buhay, salamat sa bawat minuto, Panginoon, na ang buhay namin, Panginoon, ay nagagamit namin sa inyong kaluwalhatian, sa inyong kaharian. Sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kapurihan, kadakilaan, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Sige po, bakbakan po natin ng Lord. Ayan, praise the Lord. Excited na po ba ang lahat marinig ang message ng Lord today? Ayan, amen. Praise the Lord. Alam niyo po, nung ginagawa ko po itong message ng Lord for each and every one of us, siguro a month before, nagising po ako ng madaling araw and naggawa na lang po ako ng outline. Little did I know, meron palang purpose ang Lord, no? Kung bakit ito yung gusto niyang sabihin ko or gusto niyang sabihin sa atin sa umagang ito. Sino po dito ang updated sa current events sa Israel and sa Iran? Ayan. Bakit ko po tinatanong? Hindi po tayo magchichismisan. The reason why is because yung Israel and Iran, yung nangyayari po sa Middle East, are all part of a prophecy. Ayan. So when we talk about prophecy, naku, nakakatakot naman yan, brother. But instead na matakot po tayo, kapatid, as Christians, as followers of Christ, siguro mas magandang maintindihan natin, dapat nga ba tayong matakot? Or is this all part of something that's glorious? Bakit? Kasi kapatid, kapag niloob ng Diyos, kapag naging dapat tayo sa Diyos, matatapos na ang lahat ng paghihirap natin, ano? Literally. Wala nang luha, wala nang sakit, no? Wala nang pighati. Ayan. Na, for me, nakikita ko po yun as, lalong dapat maging ready tayong humarap sa Kanya. Amen po ba? Amen. Bakit ko po ito kinukwento sa inyo? Kasi po, this was all prophesied po sa salita ng Diyos sa Biblia. Ngayon, pag-usapan po natin on a separate topic siguro, yung detalye. Kasi pagka
sinabi ko ngayon dito, baka abutin tayo ng hapon. Kung okay lang sa inyo, pwede naman. Okay lang ba sa inyo? Wala nang sumagot. Pambihira. Ayan na. So, ang topic po natin today is God is alive and so is His Word. Naniniwala po ba tayo na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay salita ng Diyos? Amen? Buhay po ang Lord, tama? Therefore, buhay din ang salita niya. Amen? Madalas po, most of the time, taken for granted po ang pagbabasa natin ng Biblia. Bakit kaya? Ano? Siguro dahil hindi natin naiintindihan pa that what we are reading is not just a literature, not just a book. No? Ito po ay hindi lang basta-basta na dumating sa atin. This was written thousands of years ago by so many people, all inspired by the Holy Spirit. Hanggang po sa nakaabot po sa bawat isa sa atin ngayon. And bakit po natin to gustong pag-usapan today? Kasi po, gusto ko pong maintindihan natin bawat isa as we proclaim, as we say na tagasunod ako ni Kristo, this is something that's supposed to be basic po sa atin. However, may mga pagkakataon po sa buhay natin na parang hindi na natin na-value. Parang lumalampas na lang siya. Parang pag sinermonan ka ng nanay mo, pasok dito, labas dito. Minsan parang gano'n na lang po ang Biblia sa atin. Ano? Minsan wala nang dating, wala nang impact, wala nang kurot sa puso. It's something that we need to understand na every time na nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos, nakikipag-usap po ang Lord sa atin. Amen? Amen. So, basahin po natin yung key text. Hebrews 4:12, sabi po dito, "For the word of God is alive and active." Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung alive and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrows. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Tayo po'y sumadaling manalangin. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat, Lord, sa wisdom, sa insight. Salamat, Panginoon, sa mga bagay na gusto mong sabihin sa amin ngayong umaga. And Lord, Ikaw ang patuloy na mangusap sa inyong mga anak, sa inyong mga lingkod, Panginoon. Maintindihan po namin ang kahalagahan kung paanong tunay na makipag-usap sa inyo sa pamamagitan ng inyong mga salita. Salamat po. Ikaw pong manguna sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Sige po, palakpakan po natin uli ang Lord. Ngayon, madalas po sa buhay natin, sa buhay ng isang Kristiyano, sometimes naging routinary na lang yung pagbabasa. Naging routinary na lang. Naging requirement na lang siya. Nawala na yung passion nating magbasa. Ano kayo sinasabi ng Lord sa akin today? Isa po yun sa dahilan kung bakit mahalaga po ang merong devotion. Isa po yun sa dahilan kung bakit ang pagbabasa po ng salita ng Diyos ay kailangan nating gawin. Dahil, sabi nga, buhay po. At kumikilos ang salita ng Diyos sa bawat isa. Amen po ba? So makikita po natin na sa verse na to, buhay na buhay po yung salita ng Diyos. Kumikilos po siya, not just, ito kasi yung sabi ni brother sa Bible study. Remember, lahat po ng nababasa natin, it's not because pinili natin yun. It's because dinala tayo doon. Amen? Minsan kasi dumarating tayo sa point na, ito yung gusto kong verse ngayon. Kasi na-encourage ako dito. Favorite verse ko to .
little that you know, yun po yung doon ka po dinadala ng Diyos sa verse na yun. All because buhay po yung salita ng Diyos. Amen. And isa po yung sa dapat nating maintindihan, the value of us reading the Word of God. So makikita po natin, ano po yung mga katunayan? Kung magbasa ba ako niyan, anong mangyayari? May mga pagbabago ba? Ayan. Meron po akong gustong i-share sa inyo. Meron po kaming kasama sa C2S before. Nung una po naming beses na nag-C2S, wala po siyang alam na verses sa Biblia. And as we move forward, as we continue to do our C2S, mamukat-mukat mo, bigla na lang siyang babanat ng, alam mo kapatid, sabi sa Ephesians 5, nagugulat po ako sa kanya dahil nakakatuwa, praise the Lord po sa buhay niya. Dahil as simple as small, hindi po niya sinasabing sa ulo niya yung Biblia, no? However, makikita niyo po kung ano yung mga tumatatak sa kanya na galing sa salita ng Diyos. And sana po ganun din po tayo, no? As we read the Bible, as we do our C2S. Sino po walang C2S dito? By the way. Sino po ang newcomers natin? May newcomers po ba? Ayan. Ayan. So mamaya po, we will pray for you before you leave. Kung inyo po mamarapatin, gusto lang po namin kayo may panalangin. At ma-introduce din po, no, sa mas malalim na paglilingkod sa Diyos. So, tayo pong sandali ay manalangin. Lord, salamat Panginoon. Ikaw ang patuloy na manguna sa amin. Dalangin ko na hipuin niyo ang puso ng bawat isa, Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, makikita po natin na ang salita po ng Diyos ay buhay at hindi lang po siya just libro. Buhay po siya dahil humihinga siya, dahil powerful siya. Sometimes we even see Word of God being used sa mga businesses. Amen? Sino po ang gumagamit ng Word of God sa businesses nila or sa work nila? To encourage them maybe. No? Masarap po na ikaw ay rooted sa salita ng Diyos dahil alam mo na buhay yung binabasa mo. Every time mauupo ka, magla-login ka, no? For example, sa corporate, makikita mo yung Jeremiah 29:11. It may seem, wala, sa ulo ko na yan. However, pagka nag-away na kayo ng boss mo at nabasa mo yun, may ibang dating, ano? Sa business mo, halimbawang nag-struggle ang business mo, and then nabasa mo yung verse na yun, na nakapaskil, iba po yung dating sa atin. Sa bahay po, meron po kaming verse na Psalms 34 verse 7, if I'm not mistaken. If I'm not mistaken. 37 verse 4 yata. Something like that. So, delight yourself in the Lord. Yun po yung nakalagay doon sa verse na yun. And every time po na nakikita namin yung verse na yun, it reminds me of saan ka ba dapat, sino bang dapat mong unahin? Sa mga bahay-bahay po natin, may mga verses po. Sa mga businesses, kasi mahalaga po na ang buhay po natin ay rooted sa salita ng Diyos. However, ano po ba yung dapat nating maintindihan? Ang salita po ng Diyos, it convicts us, it guides us, and definitely will transform us daily. Amen po ba? Tinanong niya po yung katabi niyo kung nag-transform na siya. Ayan. Tanungin niyo nga po kung anong memory verse mo today. Maigi po na alam natin kung gaano kahalaga, gaano nga ba kabuhay? Paano mo nasabing buhay, kapatid?
Kasi po may mga proof po ng paanong ang salita ng Diyos ay buhay sa atin pong history. Bibigyan ko po kayo ng example. Naisulat po before yung fall of Babylon. Babylon po was a great city before in the Old Testament. At naisulat po, bago siya bumagsak at bago nasira, naisulat po yung pangyayari sa lugar na ito. Sa Isaiah 13:19-22 and Jeremiah 51:37, makikita nyo, ang ganda po ng itsura ng Babylon. Ayan, bago po naging maganda ang Egypt, I believe, nauna po yung Babylon yata sa kanya, if my memory serves me right. Ngayon, ano na po ang itsura ngayon? Ano pong nangyari sa Babylon? So sabi po doon, Babylon will be overthrown by God like Sodom and Gomorrah. Fulfilled? Bakit? Nangyari na po. Wala na po ang Babylon ngayon. At kung titignan niyo po sa internet, ang illustration, ayan na po ang itsura niya ngayon. Nasira na po siya. It's all in ruins. So, isa po yun sa mga proof na ang Biblia po na binabasa natin totoo. Recently, meron po isa pang balita na natagpuan na raw ang Ark ni Noah. Ayan. So, tingnan natin kung ano magiging kalalabasan, no, ng pag-iimbestiga. So, makikita natin, ang Babylon now is an ancient city na ngayon nasa modern day Iraq na siya. Ayan, roughly 55 miles south of Baghdad near the city of Al-Hila. Ayan. Ngayon po, parang tourist spot na lang siya kasi ruins na siya. However, before, kung babalikan natin siguro, yung Old Testament, napakatindi po ng istorya ng Babylon. There was once a time na nagtayo sila ng tore. Sino po nakakaalam ng story na yun? Tower of Babel. Dun po yun. Yan. It was once a great city, now all in ruins. No? Ano pa po ang isa sa mga ebidensya or patunay? Destruction of the temple. Jerusalem, yung temple po sa Jerusalem was once a great temple. Kung babasahin niyo po yung Old Testament, makikita niyo po kung paano si David, si Solomon, they were all trying to have a beautiful temple. Ayan. So ito po yung illustration niya sa Matthew 24 verse 1 to 2. And dito po pinapakita, sinabi dun sa verse na not one stone here will be left on another. Nangyari po ito ng 70 AD nung sinira po ng Roman Empire ang Second Temple. Also, sa mga recent events po, in secrecy, the Israelites are already trying to rebuild the third temple. Bakit ko po sinasabi to? Part din po siya ng prophecy. Para po maintindihan natin, etong mga bagay pong ito, nangyayari po, hindi po ito aksidente. No, hindi po ito dahil si ganito kasi yung presidente kaya nangyayari yan. Hindi eh. Everything is all in God's plan. Whether we like it or not, it will come to pass. So ang tanong ko po sa inyo ngayon is, excited na ba kayo? Amen. Tignan niyo po yung katabi niyo kung mukhang excited na. Excited na, no? Ano pa po yung pangatlo? So ito po siya ngayon, yung sinusubukan na lang i-rebuild na temple sa Jerusalem. Pangatlo po is yung scattering and regathering of Israelites. Nung panahon po ng Holocaust, ng World War II, more than 6 million Jews or Israelites ang pinatay. More than 6 million Jews. Just imagine kung gaano kadami at gaano sila muntik nang maubos. They were at the brink of extinction nung panahon ni Hitler. So
So, isa po yun sa mga prophecy din po sa Deuteronomy 28:64 at Ezekiel 36:24. Kung babasahin niyo po yung story, 1% na lang po ang natira halos. Nagkalat, nagtago yung mga Israelites nung panahon ng World War II until naging nation uli siya noong 1948. Ayan na. And yun nga po actually ang ugat, isa sa mga ugat ng pinag-aawayan ng Iran and Pakistan and Israel, ng Philistines and Israel today. Isa po yan sa mga ugat. So bakit po natin pinag-uusapan to? Bakit ko po kailangang ipakita sa inyo to? I just want to show you na ang salita po ng Diyos ay hindi po nagsisinungaling. Amen? Minsan sa buhay po natin, parang ang hirap panghawakan ng pangako ng Lord, ano? Minsan parang walang value yung nabasa nating pangako niya sa atin. All because, kasi, ang hirap pa rin, brother. But that's what makes it beautiful. Is yung pangako niya, kaya mong panghawakan. Kahit parang hindi nagkakatotoo. Don't get me wrong, kapatid. Yung pangako po ng Diyos sa atin, kailangan lang po natin siyang isabuhay at panghawakan. So ano po ang mga dapat nating makita? Kasi sometimes, alam niyo po ba yung kasabihang Diyos ang may awa, nasa tao ang gawa? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Madalas po, alam po ng mga kabataan yun ngayon. Parang millennials and ano na lang po yata yung nakakaalam nun. However, if we look at the Bible, let's see kung ano nga ba yung sinasabi ng Diyos. Talaga ba? Totoo ba yun? Totoo kaya yun? So tignan po natin, ano? Kasi mas masarap po na meron tayong basihan sa atin pong pinag-aaralan. Sabi po sa Philippians 2:13, "For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose." Amen. Makikita natin na siya din pala ang gumagawa sa atin. Kaya nga sabi ko kanina, kung ang binasa mo ng umagang yun, sa pagde-devotion mo, is that it's not just because favorite verse mo yun. It's because doon ka dinadala ng Diyos. Sometimes we forget the fact na, hindi, kasi ako pumili na to, favorite ko lang talaga to. Hindi po, kapatid. Sana po maintindihan natin na lahat po ng verses, any word of God po na nababasa natin, minsan sa jeep, no, pag nagbabiyahe tayo, may nabasa kang word of God, minsan sa likod ng sasakyan, tapos bigla mong nabasa, it gives you insight, not because, na-inspire ka, hindi, kapatid. Binigay sa iyo yun ng Lord. Amen? Sana po ganun natin siya tignan as we move forward, as we wait for the Lord. Kasi po, ganun po dapat natin tignan ang Biblia. Ano po ang dapat nating maintindihan na ang binabasa natin ano ba to? So hindi lang po siya information. Kung makikita nyo, ang buhay po ng tao nagbabago dahil sa pagbabasa po ng Biblia, dahil sinasamahan siya ng Diyos. Tignan nyo nga po yung katabi nyo kung mukha na pong nagbago uli. Ganun po, madalas po sa atin, sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, akala natin information lang. Today, sa ulo ko yung buong chapter. Ayan. Maganda po yun. Pero mas maganda po yung chapter na nabasa mo, yung verse na nabasa mo,
may a-apply mo sa buhay mo. Doon lang siya magiging transformative. Otherwise, information nga lang siya. Yan ang difference. Ano po ang dapat nating maintindihan? Ang salita po ng Diyos, ang nag-e-empower us to walk in His righteousness. Gusto mong lumakad sa katwiran ng Diyos? Magbasa ka ng Biblia, kapatid, para malaman mo kung ano at saan ka lalakad. Hindi dahil sa sinabi ng kapitbahay mo, dito ka lumakad. Ayan. Minsan nga sinasabi pa ng Biblia, well, hindi minsan, sinasabi ng Biblia na ang lalakaran natin masikip. Ang lalakaran natin matinik. However, because knowing na yung kahit sinabi ng Lord yun, na matinik, mahirap, masikip ang lalakaran ng isang Kristiyano, bakit? Meron tayong peace kasi salita ng Diyos yun eh. So kung lumalakad ka sa matinik, masikip, maliit na daan, kapatid, ibig sabihin nasa tama yung dinadaanan mo. Amen? Dapat po nating maintindihan na lahat po ng nababasa natin sa Biblia, masakit man yan, mahirap mang tanggapin yan, para po sa ikabubuti natin yan. Amen? Kasi madalas po nag-cherry pick lang tayo eh. Today, gusto ko yung promises lang ni Lord. Ayan. No? Cherry picking. Pag sinabing cherry picking sa sales, kung sino lang yung gusto mong bentahan. When you say cherry picking, kung ano lang yung gusto mong basahin. Minsan, hindi natin binabasa yung paano bang galit si Kristo sa ganito? Paano bang sinasabi ni Pablo, huwag mong gawin to? So lahat po ng binabasa natin na nasa loob ng Biblia ay totoo at buhay at para sa ikabubuti natin. Amen. So sabi po sa Hebrews 13:20-21, sabi po sa 20, "Now, may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will. And may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen." Palakpakan po natin ang Lord. Isa po sa mga pinaka-best example niyan ay si Pablo. Sino po nakakilala kay Pablo? So si Pablo po, hindi naman po siya talagang Pablo. Dati pong Saul ang pangalan niya. Dati po siyang mang-uusig ng mga Kristiyano. Pinapatay po niya yung mga Kristiyano. Nung panahon niya, isa po si Stephen na disipulo ni Kristo ang pinapatay niya. Binato po ng buhay hanggang sa mamatay. Bakit ko po sinasabi to sa inyo? Si Pablo po, nung nakilala niya ang Diyos, nagbago po ang buhay niya. Ngayon, darating po tayo sa punto, brother, hindi pa naman ako mamamatay tao. Praise the Lord, kapatid. Hindi ka pa mamamatay tao. Kasi minsan, dumarating tayo sa point na, bro, baka kasi hindi na ako tanggapin ng Lord. Bakit, kapatid? Kasi nagsinungaling ako sa Kanya. Baka hindi niya na ako tanggapin kasi ganito yung naging buhay ko before. Ang tanong ko, unang kong tanong, pumatay ka na ba ng tao, kapatid? Hindi pa po. Kung hindi pa, may pag-asa ka pa. And even if dumating ka sa point na yun na nakapatay ka na at nagbalik loob ka sa Diyos, may pag-asa ka pa. Amen? May pag-asa kang mabago ang buhay mo kung hahayaan mo
ang Diyos na baguhin ka. Dahil si Pablo po, hinayaan po niya ang Lord baguhin ang buhay niya. Yun po ang isa sa mga distinct na pangyayari sa buhay po ng ating Apostol Pablo. And isa po yun sa hindi natin kayang tawaran dahil naranasan na po niya ng bandang huli. Ano? Siya na yung inuusig, siya na yung hinahagupit, siya na yung kinukulong. Dumating po siya sa point na nagwo-worship na siya sa kulungan. Sumusulat siya sa kulungan. Ayan. So, bakit natin kailangang maintindihan to? Kasi kapatid, pag hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, pag hindi ka nagbabasa ng Biblia, kapatid, how would you expect to live as a Christian? Bakit? Bakit ko po tinatanong to? Kasi, pag tempted ka, ano dapat mong gawin? Magbasa ka, kapatid, ng salita ng Diyos. Diba? Sa CLDP, naging memory verse po ito. 1 Corinthians 10:13, if I'm not mistaken. Pagka nanghihina ka, anong dapat mong gawin? Magbabasa ka, kapatid. Sapat ang biyaya ng Diyos, sabi niya kay Pablo. Sa iyong kahinaan, ako ang iyong kalakasan. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ng Lord? Hindi mo alam kung anong gagawin mo, kung anong will ng Diyos sa buhay mo, litong-lito ka na, anong gagawin mo dapat? Magbasa ka ng salita ng Diyos. Hindi mag-chat, Mars. Bang bago ngayon, Mars. Hindi po ganon. Uunahin po nating magbasa dahil bakit? Wala pong may pinakamagandang payo kundi ang salita ng Lord. Hindi ka po papayuhan ng Diyos na makakasama sa iyo. However, kung hindi natin gusto, dun lang magkakatalo. Kasi madalas, yung paraan natin, yung ways natin, yung diskarte natin, yun yung convenient, yun yung fastest way. Easiest way. Kasi paraan mo yun eh. Pero hindi yun ang laging gusto ng Diyos sa buhay natin. And makikita mo lang yan, kapatid, kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos. So paano mo nasabi na ang salita ng Diyos, okay na yan? Pag nabasa ko ba to, brother, yung Bible, ng buo, cover to cover, okay na ako? Yes, kapatid, okay ka na dyan. Sapat yan eh. Ngayon po, may mga naglalabasan kung ano-ano mga book in addition daw sa Bible na hindi raw pinayagang ilagay. Pinayagan po ng Diyos na hindi mailagay yun. Bakit? Kasi it will create more confusion than unity. Ngayon po, kung mahilig kayo magtingin-tingin sa mga internet, may mga Book of Enoch, may Gospel of Mary Magdalene, no? Meron pa dong gospel na nagkaanak daw si Jesus. Sabi ko, pambihira. Meron pa ngayon sa TikTok naman na hindi daw niya ina-acknowledge, hindi raw nila ina-acknowledge ang lahat ng sulat ni Paul. 4 Gospels lang daw at yung Old Testament ang ina-acknowledge nila. Si Paul daw ay sinungaling. Sabi ko, pambihira. Hinagupit yung tao, nakulong, tapos sasabihan mo sinungaling. Sa pag-share ng salita ng Diyos, nabansagang pang sinungaling na mga bagong lumalabas ngayon, ano? Ngayon, kung hindi po ninyo alam, kung hindi po kayo nagbabasa ng salita ng Diyos, most likely maililigaw kayo. Bakit? Hindi nyo alam eh. Pag sinabihan ka na, kapatid, dito ka pupunta,
pupunta ka lang doon. Susundan mo lang yun. Bakit? Hindi mo alam yung binabasa niya eh. Minsan binabasa niya pero binabali niya na yung salita. Para sa advantage niya na. Napakarami po nating pwedeng pag-usapang warning ni Pablo kay Timothy in preaching the gospel, in hearing, no? In testing the spirits. Napakarami po nating babala na makikita sa Biblia. Isa sa mga patunay po na ang Biblia po ay kumpleto, sa 2 Timothy 3, verse 16 to 17, sabi po, all scripture. Pag sinabi pong all, lahat, no? Tama? Old and new. Tama po? Hiningahan ng Diyos, magagamit mo sa pagtuturo, rebuking, correcting, training in righteousness, so that the servant of God, which is us, may be thoroughly equipped for every good work. Sapat po ang Biblia, kapatid, sa ikapabubuti ng bawat Kristiyano. Ngayon, kung hindi mo binabasa yung Biblia, may nami-miss out ka. Bakit? Kasi may mga instructions doon na baka hindi mo nagagawa. May mga bagay doon na baka hindi mo na iintindihan, sayang. Makikita po natin na sa bilin po ni Pablo kay Timoteo, ina-assure niya si Timothy. Eto na yun, Timoteo. Eto na yung kapatid. Babasahin mo lang. Sapat ito, babasahin mo lang. Kaya nga sabi sa Revelations 3:1, mapalad ang nakikinig, mapalad ang nagbabasa, mapalad ang tumutupad ng lahat ng nakasulat sa Biblia. Ngayon, kung titignan nyo Revelations 3:1, makikita nyo kung tama yung sinabi ko. Kung hindi nyo titignan, hindi nyo alam. Ganun po yun eh. Madalas po, ganun po ang nangyayari sa mga preaching ng iba ngayon. Na dapat po nating tignan, saan ba niya sinabi yun? Saan ba galing yun? Yan. Bakit po natin dapat tignan? Kasi po meron pong panganib pag hindi po natin nababasa at hindi natin tinatanggap yung salita ng Diyos. Sabi sa John 12:48, there is a judge for the one who rejects me and does not accept my words. The very words I have spoken will condemn them at the last day. Kung hindi mo binabasa yan, kapatid, yan mismo ang gagamitin para husgahan tayo ng Lord. Ayan, yan mismo. That's why it is important for us to read the Bible. That's why we need to find joy in reading the Bible. Bakit? Kasi kapatid, kailangan mong mabasa yan, kailangan mong maintindihan yan para magawa mo yung sinasabi dyan. Ano pa po isa sa mga panganib? Kung hindi natin gagawin, ire-reject natin yung salita ng Diyos, for whoever keeps the whole law and yet stumbles at just one point is guilty of breaking all of it. Pambira. So sinasabi mo ba, brother, na pagka hindi ko nagawa to, all or nothing? Yes po. So hindi na ako pwedeng magkasala? Ay, hindi po yun ang sinabi ko, kapatid. Wala naman pong tao na hindi nagkakasala. Kaya lang, hindi para sadyain natin yung kasalanan.
Kaya lang, hindi para abusuhin natin yung biyaya ng Diyos. Sa Ecclesiastes po, 7:20, wala po dyan. Pero kung babasahin nyo, maganda. Wala pong matuwid na tao ang hindi nagkasala. Amen. So pag may nagsabi po sa inyo, alam mo kapatid, hindi na ako nagkakasala. Sabihin niyo po sa kanya yung 1 John 1:8. Ano yun, brother? Wala na naman po dyan. Basahin niyo. Kailangan maintindihan po natin, yun pala yun. Yun. Yan. Ano pa ang panganib na ikaw nire-reject mo yung salita ng Diyos? Sabi sa Matthew 7:26, "But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand." Papraktisin natin, kapatid. Gagawin natin. May mga mahirap? Yes. Meron din namang madali. Pero kadalasan, it's something that we have to do not because, sabi ni brother, hindi ko po sinabi, kapatid. Wag niyo po ako isangkalan. Hindi ko po sinabi. Isa pong example nito is, nung ako po ay nagsi-CLDP pa, praise the Lord, graduate na ako. Ayan. Hindi ko po na-appreciate hindi ko po na-enjoy yung pagsusulat. Kasi hindi po ako mahilig magsulat. The only time po na nakapagsulat po ako ng masigasig is nung nagsusulatan pa po kaming mag-asawa. Ayan. Kuya, anong panahon? 19 ano yan, kuya? Grabe naman kayo. 2000s naman yun. Dumating pa po sa time na nabasa po ng anak namin, yung isa sa mga sulat ko sa misis ko, hindi niya matanggap kung sinong tao ito. Kamot ulo. Sabi niya, paano sinasabi mo dito? Hindi niya matanggap. Sa CLDP po, kailangan nating magsulat ng notebook. However, CLDP 1, kababalik ko lang, yan. Wala pa yung... CLDP to, ganun din. Hanggang sa CLDP 3, sinabihan na ako ng misis ko, required magsulat. Ayun, awa po ng Diyos, may high honors pa yata akong nakuha ng graduation. Kasi nakadagdag po sa grades ko. But, we're not doing this for the grades. Amen? Hindi lang dapat sa CLDP ka nagbabasa. Hindi lang dahil pag nagbasa ka nito, makikita ko ng crush ko na nagbabasa ng Bible. Hindi lang ganun, kapatid. Kaya ka nagbabasa niyan kasi you're excited to know ano mang sinasabi ng Lord sa atin today. Amen? Isa po yun sa dapat nating tignan para ganahan tayong magbasa. Madalas kasi nagbabasa tayo pagka hindi ako makatulog Babasa ako. Para mamaya tulog ka na agad. Tulog ka na. Pero pagka nanonood ka, isang episode ba, kahit puyat na puyat ka na. Kaya pa to, isang episode pa, intense na Ganon din yung istorya, kapatid, sa Biblia, intense din. Kaya lang ayaw mo lang basahin. Amen. Ayan. Isa pa po, amen po ba? Amen. Anong dapat nating gawin? So dapat kung merong danger, anong dapat nating maintindihan, kapatid? Yan. Kasi po, pag akala kasi natin parang nagtatakutan lang tayo dito every Sunday. Pagka sa Sito nagtatakutan lang. Tinakot na naman ako ng mentor ko. Hindi po ganun
Hindi po ganon yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano po ang sinasabi niya? Pag nire-reject mo siya, nire-reject mo din yung buhay, yung katotohanan, yung salvation mo. Nire-reject mo ang Lord. So wag mo siyang i-reject, kapatid. Kung ano yung nabasa mo, kung ano yung binasa natin, kung ano yung binasa sa'yo, basahin mo uli. Baka mamaya mali ng binasa eh. Basahin mo uli. And then i-apply mo. Sabi po sa Philippians 1:27, whatever happens, bilin po again to ni Pablo, conduct yourself in a manner worthy of the gospel of Christ. Ang buhay natin ay maging karapat-dapat sa ebanghelyo ni Kristo. Then, whether I come and see you or only hear about you in my absence, I will know that you stand firm in one spirit, striving together as one for the faith of the gospel. Ang buhay po natin maging karapat-dapat po sa ebanghelyo ni Kristo. And yes, uunahan ko na po kayo, hindi po lahat madali. But that's what makes it beautiful. Kasi yung hindi madali, alam mo, nasasamahan ka ng Diyos para magawa mo lahat yun. Amen. Ano po ang sabi naman ni Joshua? Ayan. Si Joshua. Joshua 1:8. Sabi po, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. So that you may be careful to what? To do everything written in it. And then you will be what? Prosperous and successful. Eh bakit, brother, hindi na lang sinabing nauna yung prosperous and successful? Eh bakit marunong pa tayo sa Lord? Bakit sa dulo? Yung pagiging prosperous and successful. Eh, aba kapatid, marunong pa ba tayo? Magbasa ka muna, i-meditate mo muna, gawin mo muna. Kasi minsan nauna yung paghumiling tayo sa Diyos, tagal naman na to, Lord. Ginawa mo na ba yung always on your lips? Hindi pa, Lord. O, gawin mo muna. O, ginawa ko na, Lord. O, ginawa mo na ba yung meditate on it day and night? Hindi pa. O, gawin mo muna. O, Lord, okay na. O, ginawa mo ba lahat? Kaya po, ang pangako ng Diyos laging nasa dulo. May wisdom po doon, kapatid. Kasi kung ilalagay ng Diyos yan sa umpisa pa lang, wala nang gagawanan. Wala na. Wala na magme-meditate, wala na. Nauna na yung pangako eh. Kumbaga sa trabaho, nauna na yung sweldo mo. Di ba pag bumabali minsan, naunang bumali, minsan hindi na pumapasok na bukas. Di ba? Bakit? Kasi nauna na yung bali. Kakatamad pumasok, may bali na ako eh. Binibigay yung 13th month, nung nasa corporate pa ako, binibigay yung 13th month, katapusan ng November. Tama? Walang may 13th month. Wala! Nagta-13th month, 14th month. Quarterly bonus. Pero ang 13th month po, usually, sa 15 years ko po sa corporate, binibigay po yan katapusan ng November. Ang saklap. Kasi first week pa lang ng December, halos ubos na. Pagdating ng Pasko, malapit na kayo magdildil ng asin.
Nagamit mo na eh. Nakapagpariban ka na. Wala pang 25th, rebanded ka na. May bago ka ng cellphone. Anong binili mo sa 13th month mo? Eto, bumili ako ng ganito. Nagamit mo na. So, pagdating ng 25, asa ka na naman sa sweldo ng 15. Kasi nagamit mo na yung 13th month mo, supposedly pang holidays. Tama? Walang taga-corporate dito. Ayaw niya magtaas ng kamay, ha? So, ganun po, no? Ganun po ang reason. Yun po ang wisdom behind kung bakit po ang pangako ng Diyos nasa dulo. Ano po ang dapat nating maintindihan? Sabi po sa New Testament, sa James 1:22, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Isa po sa mga napag-aralan namin sa Life Institute is yung difference between integrity building and image building. Mabigat po yung dalawang yun. Ano pong difference niya, kapatid? Integrity building, nasa loob at labas ka, nasa labas ka ng simbahan, nasa loob ka ng bahay mo, iisa pagkatao mo. Christian ka sa lahat. Ang image building, Christian ka dito. Yan po ang difference. Yan po ang sinasabi ng James 1:22 sa atin. Bakit? Kasi, kapatid, as Christians, habang tayo po ay nabubuhay bilang Kristiyano, habang tayo'y humahayo, habang tayo'y bumubuo ng mga Bible study, nagsi-C2S, nagsi-CLDP, hindi po tayo tinuturuan ng double life. Hindi niyo po maririnig yung CLDP teacher nyo na paglabas nyo ng room, o sige, gawin mo na, pwede mo nang gawin yung lahat ng gusto mong gawin. Hindi po ganun. There is a reason kung bakit mahirap maging Kristiyano. There is a reason, nung kamakailan po, may meeting po kami sa isa sa mga PMT core leader ng DASMA. And we were talking about how being a Christian impacts the workplace. Sabi niya, Kuya, ang hirap naman kasi ang hirap maging Kristiyano dahil minsan ninakawang ka na nga ng tao mo. Kailangan may grace ka pa din. Bakit? Kasi kapatid, Kristiyano ka pa rin sa workplace mo. Hindi mo naman pwedeng ibulsa yun eh. Tapos huhugutin mo lang pag, uy, dumating si pastor. Huhugutin mo lang. Hindi eh. Hindi po ganun ang pagiging Kristiyano. So sabi niya, isa sa mga struggle namin, ninakawang kami, ginawang kami ng hindi maganda. Meron daw silang recent na tao, tinakbuhan sila ng 80,000 pesos. Pero kailangan mong i-disciple. Napakahirap. Bakit? Kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos eh. Sa corporate, sa mundo, pagka nang dakaw ng 80,000 pesos, matik yung kulong yun. Kulong. Or baka nga hindi mo gawan mo pa ng hindi maganda, baka saktan mo pa, murahin mo pa. Sa mundo. Pero bilang Kristiyano, kasama po sa mababasa natin sa salita ng Diyos, gagawan mo pa ng maganda yung gumawa ng hindi maganda sa'yo. Amen po ba? Pwede po ba nating palakpakan ng Lord? So, this morning po, meron po akong mga gustong iwanan sa inyo. No? Kasi po, ang salita po ng Diyos, hindi po to theory ng isang Kristiyano. Ito po ang buhay natin. Ito po ang reality natin. Whatever is happen or has happened or will happen, lahat po yun nakasulat sa Biblia. Amen?
So anong dapat nating maintindihan? Ang Biblia po, proven po sa prophecy, active po in changing lives, powerful to help us obey. It is our sword in the struggle. That is why kailangan nating gamitin, basahin ang Biblia natin. Kasi ito po ang lakas natin. Amen? As I invite everyone to stand up at tayo po'y umawit, gusto ko lang pong itanong sa inyo, ano po yung pangako ng Lord sa inyo? Ano po yung verse na naaalala nyo right now sa mga nadaanan nyo nung nagbabasa kayo ng Biblia, panghawakan nyo po today. May it be healing, may it be financial struggle, may it be difficulties in life, may it be struggles. Panghawakan mo, kapatid. Dahil yan ang lakas natin. Amen. Sige po, tayo po umawit. You set my heart ablaze with your holy fire, and now I stand amazed by your love and favor. I don't know where I would
heaven, salamat Panginoon sa inyong mga salita. Salamat Lord, dahil ang mga salitang ito, Panginoon, ang pinangahawakan namin para maitawid namin ang buhay na ito, Panginoon. Patungo sa inyong katwiran, patungo sa inyong kaluwalhatian. And Lord, salamat po. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng desire, ng joy to read the Bible, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng opportunity to be able to hear your words galing po sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil naniniwala kami na ang lahat po ng sinabi niyo sa inyong mga salita, Panginoon, ay totoo, buhay, kumpleto, at hindi mo kami pagkukulangin, Panginoon. Lord, sa lahat po ng aming pinagdadaanan this morning, Lord God, Ikaw ang nakakaalam ng aming puso. Lord, we pray, Father, na Ikaw ang patuloy na kumilos kung paano ipinangako mo sa amin yan sa inyong mga salita. Lord, thank you. Dahil ang buhay pong ito, Panginoon, ay lalong mas mahirap kung wala kayo. Lord, salamat po. And Lord, as we also give our tithes and offering to you, Father, we want to thank you for the opportunity, for the chance to be able to give back to you. Lord, hindi po ito para magbalik sa inyo, kundi ito po ay para maipakita namin sa inyo kung paano kami nagpapasalamat, Lord, sa lahat ng ibinigay mo sa buhay namin, Panginoon. May it be our work, may it be our businesses. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na may-ari ng lahat ng ito, Panginoon. Kami po stewards lang. At salamat po sa pagtitiwala mo sa amin. As we give back, Panginoon, Ikaw ang patuloy na nakakakita ng aming puso. Lord, we pray na dumating po ang panahon, Panginoon, hindi lang itong pwede ang kaya naming ibigay, but our entire lives as well. As we wait for you, for your return, Panginoon, makita ka, Panginoon, sa aming mga buhay. And Lord, sa mga anak mo sa umagang ito, I declare blessing, favor, healing, Panginoon, breakthrough, Lord God, sa inyong mga anak this morning. Ikaw, Panginoon, ang may kapangyarihan at nababasa namin yan, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat, Panginoon. Tinataas po namin ng lahat ng ito na may pagpupuri, pagpapasalamat, pagpapakumbaba. Sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless you po. Have a blessed Sunday, Church of God, Imus. See you po sa ating prayer meeting every Wednesdays at 7 p.m. And see you again